Posible raw makasuhan din ang dalawang anak ni Janet Lim Napoles kaugnay ng Malampaya Fund Scam. Kasama rin daw kasi sila sa mga nameke di umano ng pirma ng mga beneficiary ng pondo. Inalmahan naman ito ng kampo ni Napoles. May report si Ruth Cabal. Kinuwento sa korte ng kapatid ni Ben-Hur Luy, binantaan daw ito ni Reynald Lim na papatayin ito. Ayon kay Annabel Luy Riario, pinaamin ni Lim si Luy sa mga hidden transactions niya sa JLN Corporation. Si Lim at ang kanyang kapatid na si Janet Napoles ay kapwa kinasuhan ng serious illegal detention para sa pagkakadetine kay Luy noong Disyembre. At large ngayon si Lim. Ang testimonya ni Riario ay binigay sa pagdinig ng Makati RTC Branch 150 para sa pagtatakda ng piyansa para kay Napoles. Kwento pa ni Riario, sinabi daw ni Reynald na isa siyang convicted criminal at handa siyang pumatay para sa kanyang ating si Janet. Pero ang depensa umalma sa testimonya ni Annabel. Wala raw kasi ang mga detalyeng ito sa sinumpaang salaysay ni Annabel na sinumite sa korte. Paliwanag naman ni Annabel, di niya raw alam na importante ang mga detalyeng ito kaya di niya nasama sa kanyang affidavit. Bago si Annabel, naka-bulletproof vest pang dumating sa korte ang isa pang whistleblower na si Mary Arlene Baltazar na empleyado rin ng JLN Corporation. Sinalaysay niya sa korte na noong December 19, 2012, nakita raw niyang galit na galit si Napoles at kinuwento sa kanya at sa isa pang kaopisina na tinraidor umano siya ni Ben-Hur at may sariling PDAF projects daw ito. Huling beses niya na raw nakita sa opisina nila si Ben-Hur nung araw na yon. At February 2013, sinabihan raw sila ni Napoles, pasyam na raw ni Ben-Hur. Habang nadidiin si Janet Lim Napoles at kapatid na si Reynald Lim sa kasong serious illegal detention dito sa Makati RTC Branch 150, posibleng madawit pa ang ibang miyembro ng pamilya Napoles, ngayon naman sa Malampaya Fund Scam. Sa ulat ng Philippine Daily Inquirer, sinabi ng abogado ni Luy na si Attorney Levy Baligod na ipapasama daw niya sa mga kakasuhan ng plunder ang mga anak ni Napoles na sina Joe Christine at James Christopher. Sa kwento daw kasi ng isa sa mga whistleblower, sila daw ang nameke ng pirma ng mga dapat ay beneficiaries ng pondo. Pero tanong ng abogado ni Napoles, sa tagal daw na inimbestigahan ng DOJ at ng NBI ang bagay na ito, bakit ngayon lang sila ipapadagdag sa reklamo? Is this an afterthought na finorge rin daw ng mga bata ang signatures? So it is almost incredible. Sinabi rin ni Capuna na dapat nga daw isama ang mga whistleblower sa mga kakasuhan. Sinasabi ng mga whistleblowers, we are victims. They're not victims. They knowingly participated in what appears to be a blatantly illegal activity. Di sumasagot sa aming mga tawag si Attorney Baligod. Ruth Cabal, GMA News.